Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Mayroon pong ginagawa yung chassis specialist namin dito. So nagpapalit po siya ng mga bossing ng stabilizer. Ayan po. Magkaadobo. Katatapos lang din na pinalitan nila yung rubber bumper para sa bouncing naman po ng sasakyan yan, lalo na po sa mga rough road. So yan po yung kumukontrol. Ayan po yung rubber bumper. Sa mga hindi pa po nakakalam kung ano yung function nitong stabilizer bar boss po na to, ito po ay napakahalaga po sa sasakyan kung bakit nandito po to. Ito po yung pumipigil sa paggiwang po ng sasakyan, lalong lalo na po pag bigla po tayong paliko. So kung napapansin po natin pag lumiliko po tayo, lalo na po pag kargado, yung sasakyan po ay medyo tumatabingi po siya. So lalong lalo na po itong mga dump truck ay masyadong heavy po yung karga ng mga to. So kailangan po talaga nila, dahil oras na tumatakbo po sila at biglang liko, kailangan niya pong kontrolin yung pagtagilid po ng sasakyan. So kung wala po yan o kaya sira siya, so may posibilidad po na yung mga gulong ay mapipirsa po. Pirsadong kasi yung pagliko po niya ay halimbawa po yung paliko po siya ng pakanan. So either po yung sa likuran, left and right na gulong ay nandoon po yung pwersa. Kung alin po yung pwersado ay hindi po niya makokontrol yung bigat po na yon. So maaring gulong po ang sasabog o kaya madali po siyang masira. Kasi nga po itong stabilizer bar boss po na to, yan po yung kumokontrol sa kasagsagan po ng pagliko ng sasakyan. So kailangan po natin na palitan to pag sakaling sira na po. Huwag po natin pabayaan. So ito po yung ginagawa ng chassis specialist na kasamahan ko po dito. So ang mekaniko po ay may kategory po, hindi lang po sa engine. So mayroon din po tayong chassis. So consider po na mechanic din po yung mga chassis specialist na yan, pero specialista lang po siya, more on chassis. So yung mga engine na specialist naman po ay napupokus po sila sa mga engine. So itong chassis specialist po na mga technician, more on sa mga suspension po yung ginagawa nila, lalong lalo na po yung pagbabalanse po ng mga gulong. Yan po sila ma-eksperto. Yung mga 2 in 2 out,
camber, caster ng mga gulong po. Yan po yung eksperto nila. Minimintin po nila na wag po masira yung mga suspension, under chassis na mga parts. Kapag may mga sira po mga under chassis part, alam po nila kung ano po yung apektado. Yan po yung trabaho ng mga chassis specialist, technician. Lalong-lalo na po yung mga abnormal na pudpud po ng mga gulong natin. Yung mga chassis specialist po, yan po ang kabisado po nila yung mga problema na yan. Alam po nila kung ano po dapat palitan ng mga suspension, ng mga linkage or shock absorber ba. Alam po nila hanapin at alam po nila kung paano i-balance po yung mga gulong. So yung mga ibang sasakyan po, lalo na yung mga light lang po na mga sasakyan, mga kotse, nasa harapan lang po yung stabilizer bar boss. Pero itong mga heavy na po, front and rear po ay mayroon po siya. At yung mga SUV rin po, mayroon na rin po front and rear, mga stabilizer boss na yan. So importante po na napapalitan yan. Hindi lang po sa ingay po ang naririnig natin. Yung gulong po ay napipirsa rin po, lalong-lalo na sa pagliko. Kung halimbawa po itong kanan ay wala pong stabilizer boss, pag lumiko po tayo ng pakaliwa, so ang mapipirsa po yung kanan. So kung wala pong stabilizer boss, pirsadong po siya dahil wala pong pumipigil dito sa itong stabilizer boss na to. Pero kung mayroon po stabilizer boss at kondisyon po yung ano niya, maganda po at hindi po sira, so kaya po niyang kontrolin yung pag-iwang po ng sasakyan na yon. So hindi po siya mapipirsa yung mga gulong na yan. Hindi tulad po ng sira yung stabilizer boss, so hindi po niya mapipigilan yung pagliko niya kung ano po yung giwang niya. So halos matumba po yung sasakyan. Pero kung mayroon po siya, kukontrolin po ng stabilizer boss na yan. Ito yung sira. Liban po dyan na maingay din po sa mga suspension pag sira na po itong mga bossing na to, itong mga stabilizer boss na to.
At itong rubber po na yan ay control naman po yan sa suspension ng movement po ng sasakyan ng up and down para sa rough road. Yan naman po yung trabaho niyan. So kapag sira din po yung rubber bumper na yan ay masyado po makalampag yung sasakyan. Hindi po niya kayang kontrolin yung yung movement niya ng up and down sa mga rough road. So kailangan po nandyan din po yan, laging buo rin po yan. At itong kanan ay okay pa po siya. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.